Sa ikawalong araw ng impeachment case ni Sara Duterte, hinirap ng prosekusyon sa witness stand NBI Director Attorney Melvin Matibag, at pinag-usapan pa rin dito ang usapin ng pagbabanta ni Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang asawa na si First Lady Lisa Araneta Marcos at ang kanyang pinsan na si ex-speaker Martin Romualdez. Ang sabi nga ni Attorney Matibag, isa itong national security threat sa ating mahal na inang bayan at lalong-lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang sinabing banta ni Inday Sara Duterte laban kay PBBM. Ngunit nagtanong si Senator Judge Rapi Tulfo, bakit ang isang ordinaryong public teacher na nagbanta noon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hinuli at kinulong kahit walang warrant of arrest. Pero ang pagbabanta ni Sara Duterte, hindi man lang ito hinuli ng NBI. Grabe, ano? At naulit pa nga ito sa pagbabanta ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na kukunin niya ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Grabe, ano, talagang pag ordinaryong tao lamang ang nagbabanta ay madaling huliin ng National Bureau of Investigation. Pero ang mga kilalang tao kagaya ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang kapatid na si Mayor Sebastian Baste Duterte, dahil mga politiko, may impluwensya at may kapangyarihan at maraming pera, ay hindi basta hinuhuli. Naalala niyo pa ba yung teacher na nagbanta ng mga panahon na talagang namamayagpag nga bilang Pangulo ng ating mahal na inang bayan, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte talaga, na ang kanyang salita ay talagang parang kamay na bakal, at hinuli nga itong teacher na ito na wala man lang inisyong warrant of arrest. Pero grabe, no? Kaya kasukuyang gobyerno ay talagang hindi talaga patas ang batas dito sa ating mahal na inang bayan. Meron talagang sinasabing kinikilingan pag merong sinasabing may impluwensyang tao ay talaga hindi basta-basta ito hinuhuli ng mga ating NBI kasama ng kapulisan. Kaya nakakalungkot lang dito sa ating mahal na inang bayan. Ganito ang batas ay para lamang sa mayayamang tao, ngunit ikay isang sinasabing walang impluwensya, isa ka lang ordinaryong tao, ay isa kang mahirap, ay madali kang huliin kahit wala man warrant of arrest na ini-issue ang kapulisan o ang National Bureau of Investigation. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.